Tuloy-tuloy po, minamahal. Ito na po sa ating pag-aaral, pagkinig, ng banal na salita na ating pinapay ni Jesus. Kaya handa po natin minamahal ating isip, ating mga puso, minamahal, buksan natin minamahal ating mga banal na kasulatan. Kaya kindly po sa ating beloved choir, dito po sa may harapan, minamahal, pasama-sama po tayong pagpalain na ating pinalapay ni Jesus. Huwag po kayo po dyan sa likod, beloved choir, dito po sa may harapan, minamahal. At ay minamahal, bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinalapay ni Jesus, akin po yung nahiling minamahal, tayo muna po minamahal, panandala po tumayo. At narito po, akin na po binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Maganda nga po mamaya na mahal. Tayo po'y panandali ang manalangin at minsan pa maunawaan natin ang kanyang mga banal na salita. Tayo po'y sama-samang manalangin. Opo, dakilit mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami minsan pa sa dakilang pribileyo na pinagkaloob mo sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon sa araw na ito na ikaw ay aming sambahin, paglingkuran, at purihin po ang dakilang pangalan. Malapang na maraming salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo ng aming mga papuring awitin, Malapanginoon. At minsan pa dakilang Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kamalian. Dalangin po namin na patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, Malapanginoon, sa pamagitan ng mga banal na salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mapangunawa, Malapanginoon. Natanggapin namin na may kaamuan ng mga salitang itinanim na ito'y makapagliligtas ng aming mga kaluluwa, Malapanginoon. Alisin mo mga alinlangan sa aming puso, Malapanginoon, at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, mami na mahal, sa ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin, mami na mahal, ang ating pambungad na talata, 2 Peter chapter 2 verse 4 up to 9. Mami na mahal, ako po ay taos pusong nagpapaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nagpapaabot din po tayo, mami na mahal, ng doble paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat mga beloved children, the Almeida family, sa lahat po ng ating mga minamahal makapatiran, sa ating mga manggagawa, mga awit, manunugtog. Patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po ng mga beloved preachers po natin, maminamahal, at minsan pa, maminamahal, tayo po ay magbukas ng ating mga banal na kasulatan, 2 Peter chapter 2 verse 4 up to 9. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 2, talatang 4 hanggang 9. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel, kasala mga yaon, kundi sila ibinulit sa impyerno at kinulong sa mahukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, natapat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran makasama ng ibang 7 pa, noong dalhin ang pagkagunaw ng sanlibutan ng masasama. At pinarusahan niya ang pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga magsapamuhay na masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubang naahapis sa mahalay na pamumuhay ng masasama. Sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa utusan. At ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal at pangmamaminamahal. Ang ating paksa ay pamagatan po natin, the last and second chance. Sinabi po ng Biblia, maminamahal, sa
Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved, through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Mga minamahal, ang tinutukoy po na huli at ikalawang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa tao para sila po'y maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan sa langit, mga minamahal, ito pong sinabi ng Biblia, yung grace. Sabi rito, we are saved by grace, through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Imagine, mga minamahal, gaano po ang pagpapahinuod ng Diyos sa atin, mga minamahal. Sabi rito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, yung mga anghel na nagkasala sila, ay binulit sila sa kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Ibig sabihin, na minamahal, hindi binigyan ng Diyos ng chance ang mga angels nung sila'y nagkasala. Ang kanilang kasalanan, maminamahal, sinabi ng Jude chapter 1, verse 6, maminamahal, sabi po rito, iniwan nila yung kanilang tahanan at nagsipag-asawa sa mga tao. Sabi rito, sa Jude chapter 1 verse 6, ang mga anghel ay hindi nag-ingat ng kalang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kalang sariling tahanan. Iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa paghukom sa dakilang araw. Nung nakita ng mga anghel, maminamahal, na magaganda ang mga babae sa ibabaw ng lupa, iniwan nila yung tahanan nila sa langit. Ang mga anghel, sabi po rito, iniwan yung kanilang pamunuan, yung kanilang responsibilidad, iniwan yung kanilang mga tungkulin, at ang sabi rito, at iniwan yung kalang sariling tahanan. Ibig sabihin, iniwan nila yung langit, bumaba dito sa lupa, nag-asawa ng mga tao. Kasi nakita ng mga anghel, magaganda ang mga anak ng tao. Nag-asawa sila, samantalang bawal sa isang anghel. Sabi, hindi sila binigyan ng pagkakataon na makapagsisi. Karakadaka, sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4, sabi rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ibig sabihin, yung impyerno pala, hindi pa yun ang paghukom. Hindi pa yun ang pinaka-final judgment. Yung impyerno, detention cell pa lang. Habang hindi pa sila nahatulan, nakakulong sila sa impyerno. Sa madaling salita, yung impyerno, grabe na ang init doon, naglalagablab na apoy. Hindi pa pala yun ang parusa. Detention cell pa lang. Ang parusa talaga, yung paghukom, yung dagat-dagatang apoy. Lahat ng mga nasa impyerno, pag sila humarap sa white throne judgment, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang pagkakaiba ng impyerno sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, maminamahal, para ka lang iniihaw. Para ka lang iniihaw. Pero, doon naman sa dagat-dagatang apoy, lumalangoy ka na sa dagat sa apoy yung wala nang paan na maapakan. Hindi na makaapak yung paa mo sa lupa. Para kang lumalangoy sa dagat na apoy. Kumbaga sa mantika, nilubog ka na sa mantika. Samantalang doon sa impyerno, parang pinirito ka lang ng konting mantika. Pero yung dagat-dagatang apoy, yung para kang patatas na ginawang french fries, pinalulutan ka doon sa malaking kawa na maraming mantika. Yun ang dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, kung ikukumpara. Sabi ng Hebrews chapter 2 verse 16, maminamahal, nung nagkasala, maminamahal, ang tao sa harapan ng Diyos, tinulungan sila ng mahal Panginoon. Yung anghel hindi na binigyan ng chance, pero sabi ng Hebrews 2:16, sabi diyan, sapagkat tunay na hindi niya tinulungan ang mga anghel, kundi ang tinulungan niya ay ang mga binhi ni Abraham. Sino ngayon ang mga
Binhi ni Abraham, the modern Israelites. Sabi ng Galatia chapter 3 verse 26 up to 29, sinabi diyan, mga minamahal, tayo'y mga anak ng Diyos sa pananampalataya natin kay Kristo. Tayong mga nabautismo kay Kristo Jesus ay ibinihi si Kristo. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng lalaki, wala ng babae, wala ng alipin at wala ng malaya. Sabi, tayong lahat ay pantay-pantay na sa harapan ng Diyos. Tayo po'y lahi ni Abraham. Tayo po'y kabilang na sa lipi ni Abraham. At kung tayo po, mga minamahal, ay kabilang sa lahi ni Abraham, tagapagmana tayo ng pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Sabi, kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ang anghel, maminamahal na nagkasala, hindi na binigyan ng second chance. Karakadaka ibinulid sa impyerno para ilaan sa dagat-dagatang apoy. Amen. Pero tayo, maminamahal, sabi ng Biblia, hindi tinulungan ng Diyos ang mga anghel. Mas inuna pa tayong tinulungan ng Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi, ang lumang daigdig, sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 5, ang lumang daigdig ng panahon ni Abraham, panahon mga minamahal ni Lot, o panahon ni Noah. Panahon ni Noah. Ang panahon ni Noah, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, sa verse 5, sabi po rito ng 2 Peter chapter 2 verse 5, nung panahon ni Noah, maminamahal, ang mga tao ng lumang daigdig, hindi na rin sila binigyan ng pagkakataon. Sabi, ang dating sanlibutan ay hindi rin pinatawad. Na dapat iningatan si Noah na tagapangaral ng katwiran, kasama ang ibang 7 pa noong dalin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Nung panahon ni Noah, maminamahal, hindi na rin sila binigyan ng chance. Sabi, mga minamahal, sa loob ng 40 araw at 40 gabi, nagpaulan ang Diyos, maminamahal, ng walang patlang, walang hinto, walang tigil. Iba pa yung lumalagpak sa langit, iba pa yung bumubukal sa lupa. Nilipol ng Diyos ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Anong kasalanan, maminamahal, na Sodoma at Gomorra ay ng lumang daigdig? Sabi ng Mateo 24:37 hanggang 39, sabi rito, kung paanong ang araw ni Noah gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng araw ng pagkagunaw, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang kasalanan, maminamahal, ng lumang daigdig ng panahon ni Noah, wala silang time sa Diyos. Wala silang panahon sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Kaya sinabi ng Biblia, ang bansa o bayan na hindi naglilingkod sa Diyos ay malilipol silang lahat. Wala silang panahon, sabi rito, abala sila sa pagkain. Abala sila sa paghanap ng pagkain. Abala sila sa paghanap buhay. Sabi, sila'y nagsisikain, sila'y nagiinom, naghanap. Wala silang iniisip kundi yung inuman, kalayawan, pagpapasasa, maminamahal sa laman. Sabi, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. Wala silang time sa Diyos. Ang kanilang isip ay nandito sa mundo, paano hanap ng pagkain. Pag may pagkain na, may pera na, magiinuman, magpapakasaya. Magsisipag-asawa, ang mindset ay ang buhay dito sa mundo, pag-aasawa. Kaya sabi ng Biblia, hanggang pumasok sa daong si Noah at dumating ang malakas na baha at nilipol silang lahat. Hindi sila binigyan ng chance, maminamahal. Pagdating dito, maminamahal, sa verse 6 and verse 7, hanggang, mababasa natin hanggang verse 8, ang Sodoma at Gomorra. Ang kasalanan naman ng Sodoma at Gomorra, maminamahal, gaya ng mga panahon natin ngayon. Ang mga babae, nagsipag-asawa sa kapwa babae.
ang mga lalaki nagsipag-asawa sa kapwa lalaki. Karumal-dumal sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung babalikan natin na nabasa natin, at pinarusahan niya sa pagkalipol ang bayan ng Sodom at Gomorra at pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay ng masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubang napi sa mga mahalay na pamumuhay ng mga masasama. Sapagkat ang matuwid na ito ay namamayang kasama nila ay lubang nahapis araw-araw at ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Laban sa kautusan. Kasi yung babae na in love sa kapwa babae. Parang yung panahon natin ngayon. Dati ang pangalan, Charis, at biglang naging iba na ang pangalan. Dati ang pangalan, ganun, mamaya. Sabi nga, dati, kaklase ko yan, sabay pa kami nagpa-circumcise. Ngayon, Miss Universe na. Ganun ang panahon ng Sodom at Gomorra. Hindi na sila binigyan ng chance. Sabi ng Biblia, nagpaulan ng apoy at asupre ang Diyos at nilipol silang lahat. Ang naligtas yung tatlo, maminamahal si Lot at ang kanyang dalawang anak. Kaya sabi ng verse 9, maminamahal, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng parusa sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Ang Diyos ay marunong magligtas sa mga banal, ngunit handa rin maglaan ng parusa sa mga masasama. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, maminamahal, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Binigyan tayo ng last and second chance para tayo po ay makapiling ng Diyos sa langit. Sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, maminamahal, meron siyang inilaan na paraan para bigyan tayo ng last and second chance. Basahin natin sandali, Hebrews 1 and 2. Dito sa Hebrews, chapter 1, verse 1 and 2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Amen. Amen.